Sinusulong po ang panukalang gawing iligal ang no permit, no exam policy. Hindi raw kasi sapat ang memo na inilabas ng CHED at DepEd na nagsasabing dapat payagang makapag-final exams ang estudyante kahit pa may nakabiting bayarin. Balita hatid ni Trisha Zafra. Naabutan kong naghahanap ng libro sa Recto Maynila si Margaret. Requirement daw para makumpleto ang kanyang grade sa isang subject. Pero hindi ito para sa semestreng ito, kundi para sa nakaraang school year. Nung midterm namin, hindi ako nakapag-take ng isang exam sa English since na-late ako, naghanap ako ng pera para makapag-exam kasi no permit, no exam nga that time. Huminto sa pag-aaral si Margaret ngayong taon para mag-ipon. January 2010, naglabas ng memo ang Commission on Higher Education. Umaapila sa mga kolehiyo at universidad na maging flexible sa no permit, no examination policy. Giit pa ng CHED, dapat payagang kumuha ng final exam ang estudyante kahit may nakabiti na bayarin. Pinapayagan naman daw kasing hindi ilabas ang final grade at hindi payagang mag-enroll ang estudyante na may mga utang pa sa eskwelahan. Baka magkaroon ng sanction yan, either administratively or baka maging dahilan para makasuhan yung mga school authorities o di kaya yung kanilang mga permits baka ma-withdraw. February 2010 naman naglabas din ng kaparehong memo ang Department of Education para sa mga elementary at high school institution. Sa pagtatanong namin sa mga estudyante, may mga sumusunod na mga eskwelahan dito. Kahit na hindi naman po nakakabayad, pwede po mag-exam. Kailangan mag-promissory note na lang. Pwede naman po pag-iusapan eh. Pero hindi raw ito sapat ayon sa Kabataan Party List. July 2013, muli silang naghain ng panukalang gawing iligal ang no permit, no exam policy sa lahat ng antas, pribado at publiko. Bukod sa final, saklaw ng panukala ang lahat ng pagsusulit. Nitong Setyembre, inihain naman nila Piñas Representative Mark Villar ang Anti-No Permit, No Exam Act of 2013 bill. Saklaw ng panukala ang mga kolehiyo, universidad at technical vocational institutions. May Senate version din ang panukalang ito na inihain naman ni Senador Cynthia Villar nitong Hulyo. Ang mga mapapatunayang lalabag dito may multang 20 to 50,000 pesos para sa individual. Sa panukala ng Kabataan Party List, pagmumultahin din ang pamunuan ng eskwelahan ng 100,000 to 1 million pesos. Wala pong pangil kaya malakas ang loob ng mga eskwelahan na hindi sumunod. Binibigyang proteksyon naman daw sa mga panukala ang eskwelahan. Sa panukala ng Kabataan Party List, pinapayagan ang eskwelahan na huwag ibigay ang clearance ng estudyante hanggat hindi bayad ang mga obligasyon. May ganitong provision din sa panukala ni Congressman Villar at Senador Villar. Trisha Zafra, GMA News.